iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag. Kasalanan, kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Halina't magkaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain ngayong gaganapin natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa loob ng Kwaresma at upang lalo nating panabikan ang halaga at kahulugan ng buhay na tinatak natin sinasalang-alang tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakahalaga ng buhay kung may pagpapalang handog para sa ating matuwid na pamumuhay at upang sa kaunlaran ng ating pagkilala sa Diyos sa pananaw natin sa uri ng buhay na pagtatalaga niya para sa atin magkaroon ng nawa ng kaganapan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupupin ang iyong sambayanan, sapat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan nyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ng katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian, kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa nyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng ngay kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalangin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpapagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, at ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng buhay, hindi po ba? Kung may pag-unlad. Maganda ang buhay kung merong pakikibaka, pero makikibaka tayo sa kasamaan. At ibig natin na talagang pawang kabutihan at kabanalan ang siyang nilalandas natin sa ating buhay. Balikan natin first century pa sa buhay ng ating Pumpay na Kristo. First century Palestine. Ika nga, ano ang nasa isipan at ano ang nasa sa kalooban ng mga tao noon na sa kaunang pagkakataon si Kristo'y mangangaral ng ganitong parang kakaiba sa mga pangkaraniwang nagaganap sa kapaligiran. Kasi noong araw, ang talagang dinadakila ay ang naghahari. Dinadakila nila ang Imperyo Romano, the rule of the Roman Empire. At dinadakila nila ang mga tao
na kinikilala sa lipunan, lalong-lalo na ang mga namamahala sa sinagoga, ang mga pari sa sinagoga, ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Yan ang mga kinikilala ng mga tao at kung sino yung talagang diringgin ng tao na talagang ang kanyang mga salita ay tunay ng aral na tatanggapin nila para sa kanilang kalooban. May mga tao din namang abang-aba ang tingin nila sa kanilang sarili sapagkat nasa poder sila na mahihirap, nakapuspalad na talagang para sa ang iba ang isipan, hindi na sila uunlad kailanman sapagkat ganito ang kanilang mga abang kalalagayan. May iba naman na sabihin nila, ibig namin sundin ang kalooban ng Ama. Kaya dumating ang ating Jesucristo na ganito ang kanyang ang kapaligiran, ganito ang social sa life of the people, ganito sila nananampalataya, ganito ang pamamahala ng sa Israel, ng Imperyo Romano at napakarami pa. Heto ngayon si Kristo at nangangaral siya sa mga tao. Ano pa at ang kanyang mga pangangaral ay talagang nakabibighani sa mga tao, nakapupukaw ng pansin sapagkat hindi ito ang pangkaraniwan na kanilang nakikita at nararanasan. Biruin mo sa banggitin ng ating Panginoong Jesucristo na ang tungkol sa paghahandog ng sarili, sa paglilingkod, at siyang magiging pinakadakila sa lahat. Dakila ang naglilingkod. Teka man, ibig sabihin yun, dakila ang pinaglilingkuran. Hindi. Sabi ni Kristo, dakila ang naglilingkod. Hindi. Dakila ang pinaglilingkuran. Kaya yun ang controversial sa buhay ng mga tao noong araw. Na, ano ito? Kaya ang ating Panginoon Kristo tinatagal, ano ito? Bagong batas? Gumagawa ba si Jesus ng bagong alituntunin sa buhay na hindi ito ang kinagisan nating kalakaran sa buhay? Pero pagdating ng panahon, unti-unti nababago ang kaisipan ng tao sapagkat nakilala si Kristo bilang tagapagpahayag ng mabuting balita, tagapangaral, tapagtuwid sa lahat ng ating mga pagkakamali at marami pang mga bagay na talagang kinikilala si Kristo tunay na pagkalipas ng mahabang panahon, Diyos na totoo at tao namang totoo, Diyos na nagkatawang tao. At marami pa na binapahayagan nitong kanilang sinasampalatayanan. Kaya sinimulan nito ng ating Panginoong Kristo. Tingnan ninyo, itong mga eskriba at mga pariseyong ito, kaya ay mga tao nutuloy talaga ang kanilang pandinig, matatalas pag binabagit ni Kristo. Pero ang kanilang, ang pinapahayag ni Kristo ay yung dapat na maging buhay nilang paglilingkod sa mga tao na hindi sila ang pinaglilingkuran. Sabat marami masasabi si Kristo laban sa kanilang gawing mga ginagawa sa buhay na ito. Hanggang sa ipinahayag ni Kristo ang tungkol sa pagtuturo, tungkol sa Ama, tungkol sa tagapagligtas. Kaya sabihin natin, kung hindi lamang ganito ang gagawin ng mga taong sila ay naglilingkod sa kanyang kapwa, huwag na niyong tawaging guro, huwag niyong tawaging ama, huwag niyong kayong patawag na pagpapahayag ng mabuting balita sapat iisa lamang ang guro, iisa lamang ang ama, iisa lamang ang tagapagturong iyan. Kaya sasabihin ng ating Panginoong Kristo, wala nang hihigit pa sa isang taong naghahandog ng kanyang sarili para sa kanyang kapwa upang ang pinakadakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at nang nagpapakababa ay itataas. Matalinghaga ang binitiw ang mga salita ni Kristo noon sa kabila ng pagtataka ng tao. Ano kanyang ibig sabihin? Ano ibig sabihin na ikaw ay pinakadakila na dapat maging aba ka at magiging dakila ka sapagkat ikaw naglilingkod at ikaw ay pinakaaba sapagkat wala ka ng ibang nasa isip, puso't isipan kundi ikaw ay paglingkuran ng mga tao. Sa buhay ng ating Panginoong Kristo, ipinahayag niya, sabihin natin, once and for all, this is what God's intention of life and this is the way how God looks at life. Kaya
ginawa ni Kristo ang mga bagay na kanyang ipinangangaral, ipinakita sa mga tao, the best example and the best way to live the way of God, that what He wants that life to be for all of us. Kaya dumating na ang pagkakataon na napagnilayan, nabigyan na ng mga mahuwarang tao, naging bayani, naging santo, at naging kinikilala sa kanilang lipunan upang sabihin sila ang tunay na naglingkuran sa tao, sila ang dinadakila, sila ang kinikilala, sapagat ibig ng Diyos hindi lamang sa isang tao, 2 tao, 3 tao, kundi ito ay para sa lahat, para sa ating lahat. Una, ang tunay na pagkilala sa Diyos ay nauwi kung paano natin kinikilala ang ating Panginoong sa Kristo, sabagat siya ang nagturo sa atin tungkol sa Diyos Ama. Ikalawa, sapagkat may itinuro si Kristo na tayo maging karapat-dapat sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama, siya ang nagbigay ng isang napakadakilang huwaran hanggang sa kanyang pagpapakasakit at sa kanyang kamatayan. Ngunit sa kanyang muling pagkabuhay, ipinahayag ng lubusan ang tunay na pamamaraan upang ang kadakilaan ng Diyos ay manatili at upang ganapin natin ang mga dakilang bagay sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama sa pamamagitan nga ng paglilingkuran. At ang huli pagdinilayan natin, para saan ba ito na ginagawa natin? Una, oo, para sa Diyos sa pasumusun tayo sa ating kalooban. Para sa ating kapwa sapagkat meron tayong pinapakay na kabutihan ng sambayan ng ating kinabibilangan. For the beauty of the community where we live. Kaya ito'y pinahayag ni Kristo sa mga tao, hindi lamang sa kanyang mga alagad. Sa simula pa sa ating mabuting balita, pinaliwanag ni Kristo sa mga tao at kanyang mga alagad na masusin niyang ipinakilala ano ang higit na mahalaga sa buhay nito. Wala nang ibang hahalaga pa sa pamamagitan ng paglilingkuran. Sa pagdiriwang na banamisang ito, minumula tayo ng Diyos sa maraming bagay, sa lahat ng pagtitipon natin upang ang lahat ng bagay sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama ay pagpapahayag ng dakadakilaan ng sambayanan na tayo ay naglilingkuran sa isa ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina't magkaisa tayo sa lahat ng ating mga gawain. Mananawagan tayo sa Diyos upang pakatulungan tayo upang tayo'y maging karapat-dapat magbigay daan sa maraming aral ni Jesucristo, lalong-lalo na sa larangan ng paglilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos, ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pagsunod sa iyong kalooban, o Ama. Hubugin mo ang aming pagkatao at upang aming sambayan ng aming pinaglilingkuran, maging huwaran namin si Jesucristo
sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, binibigyan ng pag-asa ng diwa ng paglilingkuran ay pangunahin sa lahat upang ito ang mamutawi sa ating mga bibig, sa ating mga pangangaral, at ito ang nagsisilbing gawain natin sa araw-araw upang di natin higit na dakilain ng Diyos sa mapagpala niyang pag-aaruga para sa atin, na siya din ay naglilingkod para sa ating kapakanan. Kaya ang lahat na ito hiniling natin sa pamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa kapagkikilnabang namin sa mapagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pakunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, naming Santo Papa, si Onesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ay nanang ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tunay na pagpapahalaga sa buhay na ito ay pagpapalan ng kinapal at upang lang natin pagtibayin ang landas ng kabutihan, kabanalan sa larangan ng paglilingkuran. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala.
Sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusan tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay nami dagdagan mo at tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
salutaris hostia, quae celi patris ostium, bella premut hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sihi ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kabanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at nangaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matitiding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerdui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praise to Christi eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving